Sumainyo ang Panginoon at papalagi ang daang bako-bako at nakita ng lahat ng tao ang pagtiligtas na gagawin ng Diyos. Ano, kapag pinag-usapan natin ngayon ng bako-bako, ano, ay ang unang nasa isip ay kalalan. Alam natin, medyo mahirap yung pagpunta sa kalalan. Matagal mo na rito, kailanman hindi ako nakapag-drive kapag kalalan. Nakapag-drive pa ako kapag pupunta sa San Antonio, Kalayaan. Ano? Pero sa kalalan, hindi ko kayang mag-drive dyan. Kaya ako nagpapasalamat sa mga napapakisiyuan ko na mag-drive, no? Kapag nagningisa roon sa kalalan. Lalo-lalo na ngayon, no? Na lubak-lubak, bahagi yun. Kapag nalubak ka, lalo na yung mataas, anong mangyayari? Naka-stuck ka doon. So, kahapon, no? Ay may naunang kotse, nalubak, hindi makaalis. Lahat kami nakapila. Kasi hindi naman kami pwede mag-overtake sapagkat lubak-lubak pa. Baka mahulog kami lahat sa bangin. So, ganun din. Kaya kapag hindi ko tayo tumugon sa paanyaya ng piling na sumisigaw sa ilang, maging lubak-lubak din ang buhay natin. Hindi tayo makakaahon. Malulubog tayo. Kaya ang sabi nga ni San Juan Bautista, pagsisihan ninyong kaligdan ang inyong mga kasalanan. 3 puntos ang nais natin pagnininilayan para po sa araw na ito. Una, ang tinig na sumisigaw sa ilang. Kayo nakikinig? Kayo ba'y nakikinig sa mga artista? Kumisan, akala natin, marami nakikinig doon tayo. Sa ibang ito, iba. Ang tinig na sumisigaw sa ilang, sino nakikinig dyan? Ay ilan? Walang tao dyan. Pero ibig sabihin, paalala sa atin natin, yung katotohanan ay hindi nakabase sa dami ng nakikinig. Hindi ho demokrasya ang katotohanan. Hindi ho yan, ang katotohanan ay hindi nakabase sa daming likes, sa daming follower. Kaya makita ho natin, kamakailan nakita natin, yung marami nabudol kasi nag-endorse sila. Sila ay nag-invest kasi yung endorser nila sikat ito, artista to, ay wala. Nalubog sila sa kanilang investment. No? Hindi sila ngayon makaipon. Hindi sila makabuon. Yan ang ginagawa namin, hindi natin namamalaya. Sino yung pinakikinggan ninyo? No? Maging maingat tayo sa ating pinapakinggan at baka mabudol tayo. Huwag tayong pabubudol. Kaya nga paanyayan ay pinapayag na kayo, mga magulang. Well, bagamat sabi nga namin, may eskwelahan naman. Hindi, una hindi sa lahat, kayo mga magulang. Kayo ang pagturo sa inyong mga anak na alin, na tumingin kung alin yung tama at alin yung mali. Magkaroon ng critical thinking. Yung bahagyo na doon pa lang sa simula ay makikita ninyo kung sino talaga ang totoo at sino ang 295. Bahagyo yun, kinakailangan maliwanag yun sa atin. At kayo, mga magulang, ang unang dapat na magturo niya sa inyong mga anak. Kahit na kumisan, sinasabi nga ninyo, hindi ka naman pinakikinggan. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo nag-iisa. Si Juan Bautista,
ay maliwanag na inyong alalahanin ang tinig na sumisigaw sa ilang. Pero kapag totoo yung sinabi ninyo, kahit anong mangyari, ay may matutunan ng inyong mga anak sa kanilang paglaki. Hindi sila mabubulol. Pangalawa, bahagi yun ng pagkilos ng kung saan ay higit sa lahat, tayo ay kausapin natin sa Jesus. Pakinggan natin sa Jesus. Maging bahagi ng ating pagdilay. Kasi bakit sinasabi niya ng ating Panginoon, ako ang daan, ang kalutuan, ang buhay. Ay bahagi yun na kung saan yung makita namin, magsimba tayo, makinig tayo sa salita ng Diyos. Magbasa tayo ng mga buhay ng mga santo at santa. Basahin natin ang Catechism of the Catholic Church. Basahin natin ang mga dokumento ng simbahan. Bahagi yun na kung saan ay pagkakataon na kung saan ay makita natin. Kasi nga, sinasabi nga, kung hindi lang siya pangyayin natin sa araw na ito, anong sinabi dito? 15 taon noon ng pag-ahari ni Emperador Tiberio. Bakit ba binanggit ito? Gusto ipakita natin. Historical, hindi ito myth, hindi ito katang-isip lamang. Situational, nakita natin. Hanapin ninyo sa Google, no? Mayroon palang emperor ng pangalan ay Tiberius sa Roman Empire. Nandun pa si Poncio Pilato, nandun pa si Herodes, nandun pa si Felipe, at si Lisianos na mga tetrarka. No? Very specific yun kasi tetrarka, ibig sabihin, tatlo silang ruler of Israel during that time. Kaya, bahagi nyo na makita natin, kasi pagkagato, pakinggan nyo natin yung unang pagbasa. Hayaan nyo pong masahin ko sa inyo. Sulat, ang aklat ni Propeta Baruch sa ating unang pagbasa. Anong sinabi mo dito? Jerusalem. Kayo din ay mga batong Jerusalem. Hubarin mo na ang lambong ng pagluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaninningan ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos at walang hanggan. Bahagi yun, no? Ulitin ko lang. Ibalabal mo ang kanyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos. Kaya, pagkakataon mo, kinakailangan din natin na magnilay tayo. At tanong natin si Jesus, kausapin natin si Jesus. Gabayan tayo. Kalimit na nga sabi nga, ngayon may kukumpilan tayo. Isa ko sa biyay na binibigay ng kumpili ulit, tamang pagkapasyan. Hindi pwedeng trial and error lamang palagi. Tanong natin, kahit nagtatanong tayo sa mga experts, tanong din natin kay Jesus. At siguradong gagabayan niya tayo kung nakakausap talaga natin siya. Pangatlo, magsisi kayo at talundan ang inyong mga kasalanan. Bahagi yun na kinakailangan natin ng pagdadapat. Kinakailangan mayroong pagbabago. Kaya sabi ko, hindi ko rin sabihin na katulad ng last year. Hindi, dapat. Mas magaling ka kaysa ng last year. Nakapagsisisi ka. Pagkakataon at isa o sa mahalagang epekto na makita natin na sinisimulan natin sa sakramento ng kumpisala. Yung pagsisisi ng ating mga kasalanan, humihingi tayo ng kapatawaran. At alam natin, kung talagang tayo ay nagsisisi, ginagawa natin ang paraan. Tinatama natin, inaayos natin. Gaano man kabilis o kabagal, at least, makita natin na mayroong pagbabago. Do not compare yourself to others.
Huwag niyong ikumpara ang inyong sarili sa inyong kapatid, sa inyong mga magulang, sa inyong kapitbahay, o sa iba ninyong mga kaklase. Ikumpara ninyo ang inyong sarili kanino? Sa inyong sarili. Mas magaling ba ako ngayon? May nabago ba akong maganda ngayon sa aking buhay kaysa yung nakaraang taon o kahapon? Bahagi yun na kung saan ay makita natin. At yun ang simula ng higit na pagkilos na makita natin na nandito yung pag-ahali ng Diyos sa gitna natin. Ito maganda ito. Panyaya na kung saan ay makita natin na makaalis tayo sa lubang-lubang na daan, makinig sa tinig na sumisigaw sa ilang, lumapit kay Jesus na siyang ating tagwiran at makita natin, kumilos tayo, ilapat natin ang ating natutunan tungo sa pagbabago. Inaaniyan ko po ang mga bibinyagan ng mga kukukilan na lumapit sa ating harapan.